sabi kasi ni Senator Amy, Senator Amy, Senator Amy, pinasasagot po kayo para magpaliwanag ng ano-ano. Sumagot na po ako ngayon. Paano ba yan? Senator Amy, sumagot na daw siya, tablado ka na. Sabi ko sa iyo Hindi, sabi ko sa inyo, malabnaw. Malabnaw yung komento ni Senator Amy. Pinalakpakan ko siya kahapon panoorin nyo sa aking video. Panoorin nyo kahapon yung video ko. Pinalakpakan ko siya. Pero malabnaw. Bakit? Again, we can do that. As a vlogger, we can call out and ask for explanation. And that's what Malacanang did. Kaya nga ang sagot nito ni Aling Claire, ito, sinagot ko na. Ano? Sinagot ko na. Sinagot na daw niya. Senator Amy, tapos na. Sinagot na. Paano na? Hindi, paano na po? Paano na? Ay. Isa lang ibig sabihin. Manawagan ka na sa hair follicle test ng mag-asawa. Asking for explanation is not enough. There are two things that you can do na para masabi mo talaga na para sa bayan ka. Manawagan ka for hair follicle test na mag-asawa, maganda siguro unahan mo na Ikaw muna. Hindi, para ito, magpapa-hair follicle ako Sumunod na kayong dalawang mag-asawa. After nun, di ba, pangalawa na maaari mong gawin, magpahiring ka. Ipatawag mo yung mga pangalan na binanggit dito. Imbestigahan. Bakit? This is something about foreign relation. Nakakahiya ito kung sakasakaling totoo. Di ba? You can subpoena documents na talagang hindi sila kasama part ng entourage who paid for their plane ticket. Which plane na sinakyan nila? Di ba? Kasama po ba doon si Lisa Marcos? Ang dami, madam. Gusto mo, kunin mo na lang ako. Biro lang kunin mo akong investigador. Ako magtatanong kung ano yung mga dapat malaman. Hindi, alam mo kung talagang gusto mong malaman ng katotohanan dito, imbestigahan nyo. Ako kaya kong imbestig. Sa totoo lang, pasensya na hindi ko inaano, pero kung ako immediate, nandyan ako sa loob. Ang dami kong itatanong kay Aling Claire na baka malaglag po siya sa upuan niya. Ay, wala pala siyang upuan. Totoo. Ang daming tanong dyan Diba? Sabi niya, hindi daw part. Sino-sino yung part ng entourage? Asan yung report? Asan yung document? Diba? Which plane? Anong airline? Anong flight? Si Lisa Marcos at itong si Tontoco tsaka yung grupo niya. Sinasabi niyang hindi sila pareho ng hotel. Anong hotel ni Lisa Marcos? Tapos na, ibig sabihin, hindi na security risk yun. Anong hotel ni Lisa Marcos? Di ba? Kasi makikita mo doon, kasi kung investigador ka, favorite ko kasi yung mahilig ako sa mga ganyan, yung mga story ng Hollywood movies. Kaya pwede natin i-apply. Halimbawa, hotel niya Beverly Hills. Ano yung hotel halimbawa ang pwede dyan, yung mga mamahaling hotel. Ilang minutes from the hotel of the First Lady to the Beverly Hills. Is it possible that during the time na tumawag ng 11:32 until the 12:05 o bago dumating ang pulis, umalis na si First Lady? And who called? Diba? Sino ang tumawag nung 11:32? Makikita rin sa record ng hotel, sino ang mga nandoon? May CCTV yun. Naku. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung talagang seryoso si Senator Amy, madaling palabasin ang katotohanan. Kung seryoso, pero kung para lang masabi na nagkomento, kalokohan. Di ba po? Tuloy natin. Kala mo, Aling Claire, makakalusot ka, ha? Lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama
sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady use it? Walang... Yung tanong naman ito sorry pero yung tanong niya pang showbiz eh. Kamusta na po siya? Anak ng... Sige, pasagutin natin. Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Bakit? Mahinang nila lang po ba si Bongbong Marcos? Hindi, ako nagtatanong lang ginigiba daw si FL para maapektuhan yung presidente. Bakit mahinahin nila lang? Hindi, ako nagtatanong lang Kasi kahit anong giba mo sa mga kasama ko, ikaw ay strong. Di ba? Si Presidente Duterte. Kahit anong giba sa lahat, pati anak niya. Then, naalala ninyo, di ba? Dinala si Pulong. At saka, I think, I'm not sure kung kasama, hindi si Pulong lang pala. Dinalang sa Senado, okay lang. Go! Alam mo naman si Pangulong Duterte, pag sa mga anak, talagang close Talagang, wala, okay, go. Sabi niya, pag nalaman ko na drogista at nagtutulak ang droga yung mga anak ko involved sa drugs, akong papatay. Hindi, di ba? So, are you now admitting, Aling Claire, that the president is a weak president? It's a question. So, wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So, ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit. Naninira ba kagad pagka nag-question kayo? Ganun ba yun? So, wag niyong ki-questionin si BP Sara Duterte, ha? Question ng question sa BP. Hindi, totoo naman Di ba? Kini-question nila si BP Sara Duterte ng kung ano-ano. Tapos, pag kin-question mo lang, abay, galit na kagad. Di ba? Gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Chris Jose Remate. Ma'am, quick follow-up lang dun sa tanto ko. Are legal actions being contemplated, lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na police report, especially that this concern the First Lady po? Pag-aaralan po yan. Mukhang napapanahon po. Pero pag-aaralan. Naku, ayan na, magdedemanda na naman sila. Nililinaw natin Aling Claire. Ikaw po siguro, alam mo naman yung Supreme Court ruling na mga nag-share ay hindi o nag-react ay hindi. At eto paulit-ulit natin sinasabi, hindi po tayo naniniwala, both parties, until may presintang ebidensya. Pinresinta ni Bobby Tiglao at ng bilyonaryo ang kanilang ebidensya at ating tong ibinalita at kinriticize. And it seems to be mas may ebidensya, mas matimbang. Ikaw, nagpresenta ka ngayon ng sagot mo. Sinasabi namin, sandali, bakit wala kang ebidensyang pinresinta? Yung ebidensyang pinresinta mo ay yung nag-party o nag-event si FL ng hapon. Nangyari yan, tanghali, umaga. I mean, we are just presenting to you the truth. Now, it's up to the viewers, sino sa tingin nyo nagsisinungaling? Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan at maaaring paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Nako po. Ayan, malalaman natin kung ano talagang katotohanan dito. Kasi pinirisinta Kaya nga ako, may hamon ako dito kay Senator Amy Marcos.
wag lang puro daldal. Kailangan may gawin kang hakbang. Kasi kung puro daldal, palit na lang tayo ng posisyon. Ako na lang dyan. Hindi. Biro lang. Gino-joke ko lang to. Wala tayong plano sa politika. Ang punto lang natin dito, what she is doing can be done by the vloggers. O, iangat mo yung sarili mo. Senado ka eh. Senador ka pala. Nasa Senado ka. You can do more. Diba? Again, it doesn't mean I didn't appreciate yung ginawa niya. I appreciate. Pinalakpakan kitang bonggang-bongga. Pero, bitin. You can do more. And you know that you can do more. So sana, magsalita ka na. Diba?